Mga kaibigan, ating tunghayan ang buhay at kasaysayan ng nag-iisang King of Pop na si Michael Jackson. Siya ay ipinanganak sa Gary, Indiana sa Amerika, noong August 29, 1958, ang kanyang di inaasahang pagpanaw noong June 25, 2009 ay labis na ikinagimbal ng buong mundo. Siya ay ang pinakasikat na mga awit noong dekada 80 hanggang 90. Ang kanyang mga naging kontribusyon at mga di matatawarang tagumpay sa mundo ng musika ay napakahirap paring mapantayan, hanggang sa kasalukuyang panahon. Siya lang naman ang katingi-tanging mga awit na may hawak ng titulo ng Guinness World Book of Records na the biggest selling album of all time. Ang kanyang album na inilabas noong 1982 na pinamagatang Thriller, ang naglagay sa kanya sa talaan ng Guinness at naglunsad sa kanya upang tawagin siya na ang nag-iisang King of Pop. Sa katotohanan, naitala ng Forbes magazine na si Michael ay kumita lang naman ng nakakalulang mahigit $100 bilyong sa buong kasaysayan ng kanyang karera bilang isang mang-aawit. Bagay na tuluyang nagpabago sa takbo ng buhay ng global pop superstar, pangwalo si Michael sa 10 magkakapatid. Ang ama nilang si Joseph Jackson ay isang manggagawa sa pagawaan ng bakal noon sa Indiana, at simpleng may bahay lang ang kanyang ina na si Catherine, at isa ring tapat na mananampalataya ng relihiyong Jehovah's Witnesses. Ang daan ni Michael tungo sa tagumpay ay hindi naging ganon kadali. Lumaki si Michael na salat sa kahirapan noon sa Indiana. Ayon sa isa sa mga panayam nito sa Oprah Winfrey Show, buong tapang niyang inamin na dumanas siya ng di makataong pagmamaltrato sa kamay ng kanyang ama habang sinasanay pa lamang siyang kumanta sa edad na 10. Ayon pa sa kanya, madalas siya noon na pagbuhatan ng kamay ng kanyang ama, walang puwang noon na siya ay magkamali, dahil isang malaking kaparusahan ang naghihintay sa kanya. Madalas din daw siya nitong sabihang pangit at malaki ang ilong. Minsan daw ay nabasag niya nang di sinasadya ang gitara ng ama at nang malaman ito ay hinagupit siya ng sinturon at hinampos siya sa sahig. At kung hindi marahil sa ina niyang si Catherine ay malamang napatay siya nito, at dahil sa traumang kanyang naranasan, may mga pagkakataon pang bigla na lamang sumasakit ang kanyang tiyan sa tuwing alam niyang parating na ang kanyang ama sa lugar kung saan siya nag-iinsayong kumanta. Tinawag pa niyang brutal at malupit na manager ang kanyang ama, ang halos buong araw na pag-iinsayo at tila ba wala itong katapusan ay hindi nararapat sa isang 10 taong gulang na bata. Ang mga karanasang ito ay ang itinaturo niyang dahilan, upang nakawin ito ang kanyang kabataan na labis-labis niyang pananghihinayangan. Ayon pa sa kanya, ang kahirapan ng kanyang pamilya ang marahil nagtulak sa kanyang ama upang hasain at hubugin siya upang maging isa sa pinaka-the best musician sa kasaysayan ng music industry. Maaring naging malupit man ang buhay para kay Michael, naging daan naman ito upang unti-unti ay mabago ang estado niya at ng kanyang buong pamilya. Matagumpay na nahubog si Michael na maging mahusay at world-class na mga awit kasama ang 4 pa niyang mga kapatid na lalaki sa ilalim ng malupit na pagsasanay ng kanilang amang si Joseph. At noon ngang 1965, naisipan ng kanilang ama na isali sa isang amateur singing contest si Michael at ang 4 pa niyang kapatid na lalaki at matagumpay nilang naiuwi ang kampyonato. At tila ito na nga ang naging hudyat at simula ng pambihira at di mapapantayang karera at kamangha-maghang kasikatan ni Michael, at noong mga taong 1965 hanggang 1968 naging laman si Michael at ang 4 niyang mga kapatid sa mga Black American nightclub sa Midwest. At ang gabi-gabi nilang pagtatanghal ay naging daan upang unti-unti silang makilala ng publiko. Ipinakilala sa publiko bilang Jackson 5 ang grupo nila Michael kasama ang 4 niyang kapatid na lalaki, at dahil onti-onti na silang nakilala, isang bagong oportunidad ang nagbukas sa kanila, ang Stelltown Records. Dito ay nakapag-record sila ng album na may pamagat na Big Boy noong 1968 at tinangkilik ito ng publiko at nasundan pa ito ng 5 pang pang-album subalit tila hindi natutuwa ang amang si Joseph sa itinatakbo ng kanilang karera. Ninanais nito ng mas higit pang kasikatan para sa 5 magkakapatid, at noong 1969 kasama si Bobby Taylor ay ipinakilala ni Joseph ang Jackson 5 sa executive producer ng Motown Recording Company. Ang Motown ay ang pinakamalaking recording company noon na may hawak sa mga kilalang mga awit noon katulad ni Diana Ross, Lionel Richie, Stevie Wonder at marami pang iba. At muling kuminang ang magandang kapalaran para sa grupo, dahil sa araw din na iyon, nakuha ng grupo ang kanilang kauna-unahang professional contract bilang mga awit dahil pinapirma agad sila ng executive producer ng Motown na si Berry Gordy ng kontrata upang maging bahagi ng kanilang mga hawak na mga sikat na mga awit. At upang lalo pang makilala agad ang grupo,
Napagpasyahang makatrabaho nila si Diana Ross na noong mga panahon yun kilalang-kilala sa buong mundo, at noong 1969, sa ginanap na Miss Black American, lumabas ang grupo sa television sa kauna-unahang pagkakataon bilang mga guest performers. At noong 1970, sa ilalim ng pamunuan ng Motown Records Production, nailabas ng grupong Jackson 5 ang kanilang album na pinamagatang I Want You Back. Ito ay naging isang malaking tagumpay dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nakapasok sila sa US Billboard Hot 100 at ito ay naging numero 1, sinundan pa ito ng 4 pang sunod-sunod na album na pawang naging matagumpay. Dito ay unti-unting nakapagpandar ang pamilya Jackson ng mga property bunga ng kanilang mga kinikita sa ilalim ng Motown at noong 1971, nakabili sila ng mansion sa Encino, California at dito sila nanirahan at nilisan nila ang Indiana. Bagamat naging maganda ang kinalabasan ng karera ng Jackson 5 sa pagpirma nila ng kontrata sa Motown, pagkalipas lamang ng 5 taon, nagkaroon ng di pinagkasunduan ang grupo ni Michael at ng pamunuan ng Motown Records, kung kaya't noong 1975 pinutol ng mga Jackson ang kanilang kontrata at lumipat sila sa Epic Records. Noong 1977, nanirahan si Michael sa New York kung saan sinubukan niyang pasukin ang mundo ng pag-arte sa pelikula. Nakaparihan niya si Diana Ross sa pelikulang The Wiz. May mga lumabas noon na ulat na muntikan na umanong mag-back out si Diana dahil naiinsulto umano ang dalaga sa sobrang galing sumayaw ni Michael habang sila ay kinukunan ng eksena. Gayunpaman natuloy ang pagpapalabas nito sa sinehan subalit sa kasamaang palad ito ay hindi pumalo sa takilya. Nang sumunod na taon, inilabas ni Michael ang kanyang album na pinamagatang Off the Wall. Ito ay labis-labis na naging matagumpay at dito siya unang nakilala bilang solo artist. Ito ay pumangatlo sa US Billboard at buminta ng nakakamanghang 20 kopya ng album worldwide. Nabigyan din siya dito ng kauna-unahang parangal sa American Music Award at pati na rin sa Grammy taong 1979. Dahil sa panibagong tagumpay ni Michael, lalo lamang kuminang ang kanyang bituin sa mundo ng musika, at pagsapit ng taong 1980, siya na ay ang katingi-tanging mga awit na may pinakamalaking talent fee sa Hollywood na kung saan ang 37% ng kita ng bawat album na kanyang ilalabas ay mapupunta sa kanya. Kasabay ng panibagong tinatamasang tagumpay ni Michael ay ang paglulunsad ng kaliwat kanang sold-out concerts sa iba't ibang panig ng mundo, at tila isang bagyong dumadagandong noon sa kasikatan ang binata na pansamantalang iniwan ang grupong Jackson 5 upang pagpunan ang kanyang solo singing career. At dahil sa popularidad na tinatamasa ni Michael kasabay din ang tila ba pakikipag-ride on ng iilan katulad na lamang ng singer na Briton na si Freddie Mercury na rumaragasa din ang karera noon bilang music hero, na pagkasunduan ng dalawa na gumawa ng collab album subalit na pabalitang ang dalawa ay nagkaroon ng alitan sa kasagsagan ng recording ng naturang collab album. Ayon sa ulat, ikinapikon di umano ni Mercury ang pagdala ni Michael ng batang kabayo sa recording studio at may lumabas din na ulat na di umano ikinagalit ni Michael na malamang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si Mercury. Ang naturang album ay nailabas lamang noong 2014 kung saan kapwa pumanaw na ang dalawa. Ang rurok ng tagumpay ni Michael Jackson. Ang taong 1982 na marahil ang pinakamakasisayang bahagi ng karera ni Michael sa mundo ng musika, dahil ang taong ito ay kung kailan inilabas ang album niyang Thriller at ito na marahil ang nagdala sa binata sa pambihirang kasikatan, tagumpay at umani ng mga pagpupuri at pambihirang reputasyon na maaring makuha ng isang mang-aawit. Ang album niyang ito ay yumanig sa lahat ng panig ng daigdig. Ito ay naging number 1 sa US at UK Billboard Hot 100 at tumagal sa loob ng 80 buwan na hindi matinag-tinag sa pwesto. Kasama sa album na ito ang kanyang kantang Billie Jeans at Beat It na parehong tinangkilik ng mga taga-subaybay ng musika at buminta lang naman ito ng nakakamanghang mahigit 700 milyong kopya worldwide at inukit nito sa mapa ng Guinness ang pangalang Michael Jackson. Naitala ito sa Guinness Book of Records bilang the best-selling album of all time na hanggang sa kasalukuyang panahon, hindi pa rin ito naaagaw ng kahit na sino mang mga awit. Nasungkit din ito ang kaliwat kanang parangal sa Grammy, Emmy Awards at American Music Awards, lalo pang pinag-usapan ito nang mag-perform si Michael sa Emmy at sinayaw niya ang signature dance niya na moonwalk habang kinakanta niya ang Billie Jeans. Sinasabing ang Thriller ni Michael Jackson ay naging tagapagsalba ng MTV Channel mula sa nakatakda nitong pagkalugi. Sa mga panahong iyon,
hindi pinapayagan maipalabas sa music channel na ito ang mga music video ng mga Black American music artists at dahil sa matinding ingay na nagawa ng music video na Thriller napilitan ngayon ang pamunuan ng istasyon na payagang maisahim papawid ang Thriller ni Michael Jackson. At matapos lamang ang ilang araw ng pagpapasahim papawid ng music video na Thriller ni Michael, muling nanambalik ang sigla ng mga tao na muling bumalik na manood sa MTV at dinagsa ito ng mga advertisers bagay na naisalba mula sa bingit ng bankruptcy ang naturang TV network. Gumawa na naman si Michael ng kasaysayan bilang kauna-unahang Black American music artists na naisairi sa telebisyon ang kanyang music video. Tunay na gangganap na global phenomenal star si Michael. Kasabay ng halos walang patid na world tour sa lahat halos na panig ng mundo ay ang kaliwat kanang product endorsement deals niya sa mga naglalakihang produkto ng iba't ibang brands. Katulad na lamang ng Pepsi-Cola na tumataginting na 5 million product endorsement deals o $15 million sa kasalukuyang taon. Kasama na ang pag-endorso niya sa Sony, Suzuki at LA Gears at napakarami pang ibang produkto. Kasabay ng kaliwat kanang tagumpay na tinatamasa ng superstar ay ang pagiging bahagi niya sa listahan ng mga bilyonaryong tao na nabubuhay sa mundo. Natawag din ng pansin ni Michael ang White House at noon presidenteng si Ronald Reagan ng Amerika at ipinatawag pa siya nito upang opisyal na kilalanin ng White House ang kanyang kasikatan. Michael Jackson's downfall. Totoo ang kasabihan, na kung hitik ang puno ng bunga, pilit itong pinupokol, kasabay ng di maawat-awat na tagumpay at kasikatan, sabay-sabay ding naglabasan ang samot-saring mga espekulasyon at mga malisyusong mga balita laban sa kanya na pilit na ipinupokol upang pabagsakin ang kinatatatayuan ng superstar. May mga kumalat noon na mga balita na ikinahihiya di umano ni Michael ang kanyang lahing Negro kung kaya't siya ay nalilaygo ng skin bleaching. Mayroon ding balitang natutulog di umano ang popstar sa oxygen chamber sa loob ng isang buwan upang matakasan ang pagtanda nito, ang pagbili niya sa mga buto ng tinaguriang Elephant Man, at ang pagiging pedophile at baklang kasarian niya dahil sa malimit siyang magdala ng mga bata sa Neverland Mansion niya at maraming iba pa. Ngunit lahat ng ito ay kanyang pinabulaanan at gawa-gawa lamang daw ng mga taong ayaw na makakita ng isang Black American na umangat at namayagpag sa global music arena at ang nais ay siya ay pabagsakin. Ngunit noong 1993, nagimbal ang lahat ng arestuhin ng FBI si Michael sa kanyang Neverland Mansion sa kasong child molestation na isinampa ng isang 13 gulang na binatalyo at nayanig ng husto ang karera ni Michael at naligay ito sa matinding iskandalo at labis na kahihiyan. Naging bangungot ang pangyayaring ito para kay Michael Jackson na unti-unting nagpabagsak sa kanyang maningning na karera at pagkasera ng tinitingala niyang reputasyon at estado sa lipunan. Umabot ang usaping ito sa US Federal Court at tumagal ang paglilitis ng mahigit 10 taon, subalit nanindigan ang kampo ng superstar na ang lahat ng ito ay pawang kasinungalingan. Matapos ang mahigit 10 taong paglilitis sa kaso ni Michael sa Federal Court, siya ay napawalang sala noong 2005, subalit, naabsuelto man ang pop superstar sa kasong kanyang kinasangkutan, di maikakailang ito ay nagdulot sa kanya ng labis-labis na stress at depression at unti-unting pagbagsak ng kanyang kalusugan dahil sa hindi niya pagkakaroon ng sapat na tulog sanhi ng mga iskandalong kanyang hinarap. May mga balita ding nilisan ni Michael ang pinakamamahal niyang Neverland Ranch na binili niya sa halagang $17 milyong upang hindi na niya muli pang maalala ang mga madilim na sinapit niya dito. Dahil dito sa mansion na ito siya ay inakusahang ng molestia at dito rin siya inaresto ng FBI. Makalipas ang 4 na taon na tila ba pag-iwas ni Michael na masilayan ng publiko. Ginimbal nito ang publiko nang muli siyang lumabas at inanunsyo ang muli niyang pagbalik sa concert scene, na labis namang ikinagalak ng kanyang mga tagahanga. Subalit noong June 25, 2009, habang pinaghahandaan niya ang kanyang comeback concert na una sanang gaganapin sa London, nagimbal ang lahat sa nakakahindik na balita na sumakabilang buhay na ang pop superstar dahil sa pagka-overdose sa gamot na pampatulog. Labis itong ikinagulat at ipinagluksa ng lahat ng kanyang mga tagahanga sa lahat ng panig ng daigdig. At noong araw ng kanyang libing na naka-live broadcast sa telebisyon, tinatayang ito ay sinaksihan ng 2.5 bilyong katao sa buong mundo, maaring maagang namatay ang tinaguriang King of Pop Music. Subalit ang kanyang mga alaala at mga naiambag sa mundo ng musika ay mananatiling buhay sa puso at isipan ng kanyang milyong-milyong taga-subaybay.